Okay, so heto, nag-response na itong si Kiko Barzaga. Ito 41 minutes ago. Sabi dito sa post ni Kiko Barzaga, response to a statement made by Congressman Arjo Atayde. Sino ba itong si Arjo Atayde? Si Arjo Atayde lang naman, ang congressman of Quezon City's 1st District, di ba? Correct me if I'm wrong. Ito ba yung asawa ni Maine Mendoza? Di ba, na putak ng putak itong si Maine Mendoza na talagang ipinagtanggol niya, ipinaglaban niya ang kanyang asawa na malinis ang kanyang asawa. Di ba? Ngayon, itong si Representative Arjo Atayde na asawa ni Maine Mendoza, sinabi niya na walang ghost project sa atin. Walang multo sa Distrito 1. Yan ang sabi niya, wala rang ghost project sa kanyang So meaning to say, that's one way of saying na malinis siya, di ba? That's one way of saying na lahat ng mga proyekto na under Arjo Atayde sa District 1 ay walang substandard, walang ghost project, patapos diyan ay walang korupsyon nangyari. Yan ang ibig niyang sabihin. Ang tanong, ang pinakamalaking tanong, bakit may picture kayo ni Diskaya? Bakit may picture kayo ni Diskaya? Nagtatanong lang tayo At ito naman, itong si Kiko Barzaga, alam mo naman si Kiko Barzaga, walang preno ito, walang filter ito, kung ano ang nasa utak niya sasabihin. Sasabihin niya talaga. Ako po'y natatawa dito kasi ang sinabi niya, ito yung sabi ni Kiko Barzaga, okay, kung walang ghost project dyan sa District 1 ng Quezon, sabi niya, ba't ninyo sinunog ang DPWH office sa Quezon City? Trip nyo lang? Gusto ko talaga itong batang ito. Representative Arjo Atayde, sumagot ka dito. Bakit raw ninyo sinunog ang DPWH office sa Quezon City? Ikaw naman Kiko, may nag-short circuit na computer kaya nasunog? Ikaw talaga. Pero Arjo Atayde, tinanong ka ni Kiko Barzaga, bakit nyo raw sinunog ang DPWH? Trip nyo lang? Nagtatanong, bakit gusto nyong sunugin? Sabi ni, ako na lang mag-elaborate, baka may ebidensyang sinunog. Nagtatanong lang tayo, Grabe, diba? Matinding akusasyon ito ni Kiko Barzaga, sinunog ang DPWH office? Baka may ebidensyang sinunog? Kaya pala, kaya ba walang ghost project? Kaya ba walang multo sa Distrito 1 kasi nasunog na lahat? Kaya pala. Representative Arjo Atayde, kaya pala walang ghost project dyan. Sa District 1 mo. Kasi po, ang sabi ni Kiko Barzaga, sinunog nyo na lahat. Tama na nga yan. Ikaw talaga, Kiko Barzaga, pinapainit mo si Arjo. At po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Diyan heto. Pag-usapan natin itong sinabi ni Auntie Claire Castro na parang hugas kamay sila. Kung ano ang mga desisyon ni Ombudsman Rebulla ngayon ay walang kinalaman raw ang Malacanang. Kayo ba'y naniniwala? Mga audience ko dito sa Don Mar TV, kayo ba'y naniniwala na kung ano ang mga pinanggagawang mga kabalastugan o kalokohan nitong bonjing na ito, wala raw kinalaman ng palasyo? Meaning to say, parang sinabi na rin ni Castro na yung mga pinanggagawa ni Bonjing dyan, trip-trip lang niya yan. Wala kami kinalaman dyan. Ito. Panoorin natin yung balita. Ang ombudsman po kasi ay isang independent body, constitutional body. So, wala pong, hindi po kailangan nilang mag-report sa Pangulo kung ano po ang gagawin nilang mga aksyon. Yan naman talaga dati, si Ombudsman Martires. May kanya siyang ika nga, kung anong dapat imbestigahan. May sarili sila. Tama ka dyan. Dumistansya ang Malacanang sa plano ni Ombudsman Crispin Remulla na muling imbestigahan ang kampanya ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo. Imagine that one,
Siya lang ang ombudsman na putak ng putak itong si Remulla. Nakapagtataka, nung siya na ang nagiging ombudsman dyan, bakit itong si Remulla, target niya yung kaaway ng administrasyon. Ang punteriya niya ngayon, Duterte administration. Di ba? Diyan ka magtataka. Tapos, hindi naman sila tinatanong, itong palasyo, wala kaming kinalaman dyan. Wala raw silang kinalaman dito. Ano mo, ang corny-corny Anticler. Nasasabihin yung wala kayong kinalaman sa mga pinanggagawa ni Remulla sa pag ginigipit ninyo ang administrasyong Duterte. Kasi, nakukurnihan ang tao. Kasi, sino ang nag-appoint ni Remulla? Kasi Bongbong Marcos. Anticler, sino bang maniwala sa inyo na sasabihin mo wala kaming kinalaman dyan? Siguro si nanay at lola mo lang ang maniniwala dyan. Anticler, wag kami ha. Wag mo kaming budulin. Ha? Dati na kaming binodol ng bangag mong amo. Wag kami Anticler. Duterte laban sa illegal na droga. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isang constitutional body ang Office of the Ombudsman. Kahit anong sabihin mo, Anticler, na constitutional body, bla 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 bla, may bahid pa rin ng wala ba tayong cellphone? One call, si Remulla, one call away lang ni Bongbong Marcos. Huwag mo kaming lukukin. Hindi ko sinabing ginawa yan ha, pero posibleng madali lang kausapin si Remulla. One call away. Diba? Natrabaho nyo na pa. Gigipitin nyo ang mga Duterte ha, para sa 2028. Pwedeng siraan nyo na siraan. Gawan nyo ng paraan. Makulong na silang lahat. Pwedeng ganon ha. Wala akong sinabing ganon, wala tayong ebidensya, pero pwedeng ganon ang mangyari. One call away nga. Tapos sasabi, walang kinalaman ang palasyo. Otot mo. At hindi kailangan ng approval ng Pangulo sa kanilang gagawing aksyon. Handa naman ang Malacanang na makipagtulungan sa Ombudsman sakaling kailanganin ang tulong ng mga ahensya ng pamahalaan kung matuloy ang kanilang planong reinvestigation sa war on drugs ng nakaraang Duterte administration. Kung ano po ang kakailanganin tulong ng Ombudsman sa mga law enforcement agencies to get the, let's say, data or facts or reports, yun naman po ay ipagkakaloob. Pero para po ipagpaalam pa sa Pangulo ang gagawin ng Ombudsman, hindi po saklaw. Hindi na kailangan kasi nag-meeting na yan. Nag-meeting na sila. Remulla, gawin mo lang. Banatan mo lang ng banatan ng Duterte. Wala ka ng problema sa akin. Hindi ka na kailangan hindi mo na kailangan humingi ng permiso sa akin kung anong gagawin mo. Basta Duterte lang ang banatan. Duterte lang ang imbestigahan. Ganun ba? Ano lang tayo ha? Nagtatanong lang tayo. Pangulo, ang anumang aksyon na gagawin po ng Ombudsman. Samantala, iginiit ng palasyo ang pagiging independent ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Yusek Castro, hindi maaapektuhan ng political statements ni Pangulong Marcos ang desisyon ng ICC. Ito ang naging tugon ni Yusek Castro nang hinga ng Walang impluwensya si Bongbong Marcos? Ang ICC ngayon ha, for sure, tuwang-tuwa ito kay Bongbong Marcos. Kasi ang ICC, matagal na yan na hinanap nila si former President Duterte. Matagal na nilang pananagutin si Duterte sa akusasyon ng mga kalaban sa politika, itong war on drugs. Okay? Sa biktima raw sa war on drugs. Matagal na atat itong ICC kasi ang ICC walang kaso. Walang ginagawa ang ICC. Pinapasweldohan yata yan na walang ginagawa. Si Duterte na lang ang pag-asa nila na magkatrabaho sila. So, don't tell me na ang ICC hindi sila magpasalamat kay Bongbong Marcos na mismo si Bongbong Marcos hinatid niya pa. Kinidnap di umano na, sabi ng mga mga lawyers na mga expert kinidnap umano nila itong si Duterte para ihatid diyan sa ICC. Ang ICC naman tuwang-tuwa naman sa ginawa ni Bongbong Marcos. So wag mong sabihin, Anticler, na walang impluwensya ang ICC, ang presidente sa ICC. Bulahin mo again, Anticler Castro, bulahin mo nanay mo, bulahin mo lola mo. Taryo tungkol sa isa sa mga argumento na inilahad ng defense team ni dating Pangulong Duterte sa kanilang pag-question sa jurisdiction ng ICC Pre-Trial Chamber. Sa naturang argumento, binanggit ng kampo ni Duterte ang naunang pahayag ni Pangulong Marcos kung saan sinabi nito na hindi makikipagtulungan ng kanyang administrasyon sa investigasyon hinggil sa madugong kampanya kontra illegal na droga. So, kung yan po ay kanilang nagamitin, depende na po ito sa ICC kung paano po nila itong kontrabida talaga itong mukha ng babae ito, no? i-evaluate. But sa aking pagkakaalam ay hindi po sila sumusunod or hindi po sila nai-influence ng anumang political statements. Sabi mo lang yan.
Di kami maniniwala dyan. Samantala wala pang naglalabas ng reaksyon mula sa kampo ng dating Pangulo, Nel Maribujo. Hindi kami maniniwala dyan, Auntie Claire. Hindi kami boba kagaya mo na walang impluwensya ang Pangulong Marcos. Utot mo. Watch out na lang sa 2028. Kapag si BP Sara ang magiging presidente sa 2028, siguro yan ang pagkakataon na may assurance tayo na itong ICC na ito ay maiba ang ihip ng hangin, no? Ito, Sal-N ni Bongbong Marcos, ang Makatai Black, atat na atat. Unang-una nagsalita na po ang Pangulo at siya po ay handa naman pong ibigay at ipakita ang kanyang Sal-N. Huwag nang magpadala, ibigay na kagad. Ano ba, may nililinis pa ba? Hindi, nagtatanong na tayo, ha? Ibigay kagad yung Sal-N, dami yung satsat eh. Baka may nililinis pa. Sa proper authority at may naman po na tayong rules or procedure na inilahad ang ombudsman at sinabi din naman po dito na lahat ng request for Sal-N ay pagbibigyan pero may mga certain guidelines. Dapat ikaw rin, Castro, maglabas ka rin ng Sal-N nung ikaw ay hindi pa PCO at ngayong PCO ka na. Maglabas ka rin, di ba? Po na ibigay ang ombudsman. So ang ehekutibo po ay tutugon dito. Alam nyo, itong balita na ito, this is one way of telling the Filipino people na ang korupsyon sa Pilipinas ay parang walang solusyon, di ba? Kasi ang presidente bangag. O yan ang katotohanan eh. Di ba? Ngayon, itong si Auntie Claire na gunggong rin, kahapon may panawagan siya na tulungan natin ang Pangulo, sabi niya. Kasi nasisira na raw ang bansa natin. Auntie Claire Castro, sino ang nagsira sa bansa na ito? Si Bongbong Marcos. Bakit namin siya tutulungan? Na kaming mga taong bayan, matino namin itong pinag-iingatan itong bansa natin. Sinira ni Bongbong Marcos ang reputasyon ng bansang ito. Wala siyang ginawa dyan sa massive corruption na nangyari sa bansang ito. Tapos, nananawagan ka na tulungan natin ang Pangulo? Pwe! Utot mo, ha? Kaya itong si Rowena Guanzon, pinahiya kayo ni Rowena Guanzon. Pakinggan yung sinabi ni Rowena Guanzon, ha? Na po ang Pangulo. Tulungan niyo na po ang Pangulo, lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi kapag lagi pong may ganito na sitwasyon, negatibo yung tingin dyan eh. So baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya sa atin because baka puro negative ang makita. Trying hard ka. So yun lang, ang akin You're so trying hard. ang pakiusap is after Bakit ka nakikiusap ngayon? Akala ko ba magaling yung presidente mo? nito, sana tumulong na lahat. Mga kababayan, Attorney Rowena Guanzon po, Eto na. ang inyong lingkod. Kahit po nasa ibang bansa ako, iniisip ko po ang bayan natin. Bukas ko lang ng aking phone. Kita ko yung message ni BBM sa atin. Imbis na mag-rally daw tayo, ay tumulong tayo sa ekonomiya. Putang ama. Naku po. Alam mo BBM, bangag ka talaga. Naku po. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Correct. Kaya nga nag-rally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Tama. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Number 1 ang pinsan mo, si Martin Luther King Naku Romualdez. po. Yan magalamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo. Sa Pinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, kung saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertion. Grabe. Post-project at substandard na infrastructure projects itong mga putang amang congressman na mga korap. Ay. So po, mga kababayan, Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kahit po nasa ibang bansa ako, iniisip ko po ang bayan natin. Yan po bumalik na yung ano. Tama naman si Rowena Guanzon. 'Di ba? Bakit ka mananawagan, Auntie Claire, ng tulungan ang Pangulo? Umalis kayo. Yun ang pinaka-the best. If gusto nyong tulungan ang bansang ito, umalis kayo. Ayaw na ng taong bayan sa inyo, isinusuka kayo. You are the problem, Auntie Claire. Kayo dyan sa palasyo. You are the problem. Okay? Baliktad eh. Bakit kami tutulong sa Pangulo? Kayo dapat ang tumulong sa taong bayan. Di ba? Baliktad. Sa panahon po ni former President Duterte, si Duterte po ang tutulong sa taong bayan. Sila ngayon, humihingi ng tulong. Sabog ba kayo? Ano bang nangyari sa mundong ito?